Kasi ang problema, hindi tayo nakapokus doon sa ating pananampalataya. Kasi malinaw na ang tinuturo ng ating Diyos ay kung ano ang dapat nating sundin at kung ano ang dapat nating gagawin. Sapagkat ang pananampalataya hindi lamang ay gaya ng tradisyon na ginagawa ng tao, na kung saan doon nakabase ang lahat ng bagay, kundi ang pananampalataya, ito po ay mayroong tinitingnan at mayroong pinupukusan kung ano ang mga mangyayari sa ating hinaharap. Kaya nga po, kung titingnan po natin, dapat ang ating pananampalataya ay hindi nakabase sa ating kalagayan sa buhay. Na kung minsan kapag gusto lang natin, ayun lang ang ating gagawin. Kung hindi natin gusto, hindi natin ginagawa. So, ibig sabihin, ang pananampalataya ay binibigyan ng tunay na halaga at titingnan po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. So, kaya ang basihan ng pananampalataya ay mayroong gawa at kung ano ang nakabase nito. Gaya po ng sinasabi ni Apostol Paul na ang pananampalataya ay may gawa. Sapagkat ang pananampalataya walang gawa ay patay. So, ibig sabihin, ang pananampalataya ay kumikilos at inaaral kung ano ang dapat gawin. Gaya po ng sinasabi sa John chapter 5 verse 39 na dapat aralin ang kanyang mga salita, saliksikin ito ng maigi at unawain kung ano ang kalooban ng Diyos upang mabatid natin kung ano ang pinapagawa niya sa atin sa ating panahon at kung ano ang hindi. So kaya nga mahalaga po na aralin natin ito at unawain, hindi lamang bastang pag-aaral, kundi sinasaliksik niya ang bawat katitikan upang malaman niya ang mga katotohanan ito. Kaya nga po, sinasabi po dito, study the scripture diligently. And then, ano ang mangyayari? Eternal life. So, ibig sabihin, once na unawaan natin ang kanyang mga salita at ito po ay nasunod natin kung ano ang kanyang kalooban at gumawa tayo ayon sa kanyang pamantayan, ay doon po natin matatanggap ang buhay na walang hanggan. Sapagkat yun ang kanyang mga pangako.